Hi Sagittarius, this is Jov. Welcome back sa ating channel. By the way, Sagittarius, this is your second half Gabay Tarot reading ngayong August 16 to 31, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang kabay lamang. Tandaan, Sagittarius, kunin niyo lamang ang mga mensaheng tumatama sa inyong sitwasyon at iwanan ang hindi. Gabay lang ito at ikaw para ng may hawak ng tadhana mo. Kung handa ka na, Sagittarius, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa iyo ng universe ngayon. Mga parating para kay Sagittarius ngayong August 16 to 31, 2026. Okay. This is wish come true. Yes. But nakikita ko dito na may dumating na blessings. At ang ganda kasi may ano dito, clarity. May maraming ideas. So wag niyong sayangin tong ideas na ito. Kasi pwede itong ideas is an answered prayer. Na ito yung hiniling nyo para makamove forward. Okay? At sabi din dito na may pag-asa. Baka ang ilan sa inyo dito nagkaroon ng, kumbaga, hopeless. Na sinabi naman ng card dito, may pag-asa. May healing. May nakita ko ditong some of you nakatanggap ng awards, recognition. Mas lumawak yung ambisyon nyo sa buhay. Nag-create ang ilan sa inyo dito ng vision, mission. Kasi nga, mas lumawak yung ambisyon nyo sa buhay. May nakita kang pag-asa. Nakikita ko din dito na nag-research ka sa internet. Malakas din yung intuition mo. Malalim ang iniisip. Dalawang card po mismo nagsabi dito na mas lumawak yung ambisyon mo sa buhay. So meaning to say, may dumating na idea sa inyo ngayon at bibigyan mo siya ng agarang aksyon. Diba? Gumagawa ka ng vision mission na sinabi kanina. Yan. So galingan niyo po. You're taking an action kasi may mga ideas ka na. May vision and mission. Nagawang vision mission. So you're taking an action na. May sabi dito na maging maingat kayo kasi na pwedeng nagkaroon ng temptation. Malawak kasi itong temptation to eh. Pwedeng sa bagay, pwedeng sa tao. Tapos, may nakita ko ditong selos, inggit, nakipag-rival, nakipag-compete, mga tuso, mga mandaraya. Pwedeng wala yan, kundi may distraction. Kahit anong ang distraction kasi din yung temptation, di ba? Distraction din yung nakipag-compete. So, some of you may natuklasang nagsinungaling. May sinungaling. May masamang intensyon, may pandilin lang. So, maging maingat. Ask your intuition kung sino to. Kasi lalo na't dalawang card po mismo nagsabi dito na may taong hindi totoo sa iyo. Medyo sensitive to na message. So, tandaan nyo po yung sinabi ko kanina na iwan nyo lang po kung hindi kayo nakaresonate
sa message. Okay? So, medyo sensitive. Paalala ko lang, iwan nyo lang po kung hindi kayo naka-resonate. Kasi may nakita ako ditong uh, seduction. Seduction, lahat naman 'di ba? May seduction. Pero itong seduction na ito, maging maingat kasi parang nilagay mo yung sarili mo sa kapahamakan, trouble, danger. Let's say, ang seduction kasi, this is temptation na pwedeng committed ka or committed siya. Okay? So, maging maingat sa mga committed dito. Alam niyo naman, that is, sa temptation na ito, may consequences niyan. Pero at the end of the day, kayo naman po ang mag-decide niyan. Kasi buhay niyo po iyan. Pero prepare, sabi kasi ng card dito, prepare, kung pipiliin mo to, kung ipagpatuloy mo to, prepare the consequences. Magbibigay talaga yan ng sakit ng ulo. Maging handa. Kasi sinabi dito, kung papasok ka sa ganitong temptation, may may mangyayari ng pagsisinungaling, magkakaroon ng trouble. You put yourself in danger nga eh. Magkakaroon ng distraction, magkakaroon ng selos, inggit. Yan. Pwede nga may nagsabi sa akin ngayon, kung hindi man ikaw ang involved nito, pwedeng may kinuwento sa'yo na apektuhan ka. Like problema niya, problema mo na rin. Hindi ka naman kung ikaw man yung involved dito, hindi ka pinipigilan ng cards mo. Like nasa iyo talaga yung desisyon kung papasok ka sa ganito. Prepare the consequences, lalo na't yung mga selos, inggit, you put yourself in danger, sinungaling, distraction, trouble. May third person kasi ako nakikita dito. May nakita nga ako ditong inaaway ka ng isang third person. Pwedeng ikaw ay babae tapos inaaway ka ng kabit. Yan. Pero maging maingat. Again, this is sensitive. Excuse lang po. Kailangan ko sabihin para matulungan din natin yung kapwa nyo sa Sagittarius. Kasi may nakita akong isang babae dito na lover, pero masculine energy yung nakikita ko dito. It might be this is a boyish person or kasi yan talaga nakikita kong energy na pwedeng masyadong matapang. So maging maingat na lang po kasi nakikita ko dito na sobrang magselos. Okay, so let's proceed. May nakita ako dito, 'di ba sinabi ko kanina na may dalawang cards na mapanil lang. Ang isang tao, baka magkaiba to sila. Na may isang tao kasi dito nag-observe. Very sneaky. Pwedeng anong tawag nito? Nag-spy. Pwede. Andito pa rin yung mahilig magmanipula. At may gusto siyang kunin eh. Pwedeng information, bagay, or agawin niya yung gusto mong tao. Yan. Very sneaky. Very sneaky. Naaagawin niya talaga. Agawin ba yung opportunity mo, yung gamit mo dyan? Yan, maging maingat. Kasi dalawang card magkatabi talaga sila.
May importanteng ganap sa pagbebenta dito. Kung may-ari ka ng negosyo, nakikita ko dito na magiging busy kayo. Maraming maraming transaction. So maraming benta yan. Or pwede din na magbubukas ka ng maliit na negosyo. Basta magiging busy po. Most likely nagbebenta to eh. Huwag maniwala agad sa chismis. Alamin niyo muna kung totoo ba ito or hindi kasi naapektuhan ng iba sa inyo. Kung ano man tong chismis na ito. Or pwedeng kayo ang nagchichismis. Kumbaga, huwag maniwala agad or huwag magpasobra sa chismis. Kasi may nakita ko dito mga words na hindi naman totoo. Okay? So, sa mga naapektuhan dyan, alamin nyo muna. Alam naman natin ang chismis, di ba? So, investigate. Observe, yan. Tapos may nag-uusap din dito tungkol, meeting. Pwedeng meeting din po ito or nag-uusap kayo ng kapatid mo or na-witness mo lang nag-uusap yung magkakapatid. May exciting na ganap. It might be nag-uusap kayo na excited kayo. Basta may exciting na ganap po. Oo. Nag-clarify na naman. Nag-uusap sa about sa malaking business. Pwedeng kausap mo ay isang mother figure or mentor mo or mother figure, mentor, boss or amo. Kasi nakikita ko dito nag-uusap sa malaking business, sa career and finances. May aura din dito na boss. Pwedeng ikaw yung boss, pwedeng siya. May mother figure din dito. And nakikita ko dito pagkausap mo sila na kumbaga may nagain ka eh. Like, you have strength, you have power. Pinaprotektahan ka nila or pinaprotektahan mo yung mga ginagawa mo dyan. Masusunod yung gusto mo, masusunod yung desisyon mo, ideas mo. Okay. So may concern ka dito sa isang tao na mahirap kausap or sobrang stricto or anong tawag nito? Masyadong matigas ang ulo na ayaw makinig. Tapos may nakita din akong delay dito or delay sa hinihintay ba or delay sa paggawa ng desisyon kasi may tutol or delay sa paggawa ng aksyon kasi may hesitation. Parating yung sinasabi ng iyong card na ang delay po ay hindi parusa, hindi pinapahirapan ka. Minsan kasi ang delay is a chance para mag-double check ka, para mag-reflect, at makita ang mga bagay na na-overlook mo. So the strongest move is to pause and rethink. Slow down, mag-isip ng mabuti, think clearly, act wisely. Hindi mo kontrolado ang delay. Cancellations or miscommunications, delay, hindi mo kontrolado yan. Ang kontrolado mo, yung response. Kasi 'di ba minsan ang delay lalo na sa hinihintay natin, pwedeng delay na kailangan may ma-realize ka bago dumating yon para magamit mo sa tama. 'Di ba? Delay for protection or redirection na sometimes the universe hindi tutol sa like hindi binablock yung path mo na kumbaga ang universe it's making sure na huwag kang magmadali sa hindi naman dapat. Yan. So
kailangan mong mag-pause and rethink, time for reflection. Para may ma-realize ka. Kumbaga, hindi ibig sabihin delay na wala kang matutunan. May matutunan ka. Okay, makaka-receive ka ng malaking pera. May parating na malaking pera, oh. Pwedeng cash, oo. Pero may check din ako nakikita dito. May nakita akong information, mail, email, news or text message. Malalaman mo din yung totoong intensyon ng isang tao sa iyo. So let's proceed sa iyong angel number. Angel number para kay Sagittarius ngayong August 16 to 31, 2026. Angel number 31. Sabi po dito, your approach to life is an effective mix of both practicality and imagination. Your mind is steering with creative ideas and you have the organizational skills to manifest them to life. To attract more blessings, let us say the power of affirmation. Let us say, I am disciplined. Again, I am disciplined. Okay. So, i-pause nyo po kasi may nag-request. Kung gusto nyo basahin, i-pause nyo po yung video. Okay. So, your approach to life is an effective mix. Di ba sinabi kanina na may parating na idea sa inyo? Na sinabi ng yung card na huwag nyo sayangin yung mga pagkakataon kasi ideas is an answered prayer. Mga kailangan mo na kailangan mong kumilos, syempre, para matupad or ma-achieve mo yung goal na ito. Kasi ang ideas is nag-materialize na eh. Ideas na bibigyan mo na ng action kasi meron ka na ideas, konkretong plano. So, nasa iyo na, kailangan mo mong kumilos. Okay? And sinabi naman ng card dito na nasa right path ka. Kumbaga, tama tong gagawin mo. Nabibigyan mo ng konkretong plano, magkakaroon ng vision, mission, at bibigyan mo ng action. Kaya yung mga iniisip mo, mga ideas mo, strategy, planning, imagination, pagiging practical mo, yan. Ang magagamit mo talaga yan. Patungo sa right path, patungo sa success. Okay? Yung pagbibigay mo ng kilos sa iyong na-receive na ideas, mamanifest talaga yung gusto mo na mangyari sa buhay mo. So, i-maintain nyo po yung yung magkakaroon ng disiplina sa buhay, sa mga ginagawa. Okay? So, to attract more blessings, okay. Akala ko tapos na eh. So, pasensya na po ha. So, i-claim niyo po ang inyong angel number 31. Okay, Sagittarius.
Maraming salamat Sagittarius sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Okay, uminom lang po ako ng tubig. Wow, ang ganda naman ng energy cards mo. Sinabi din to kanina, naalala niyo yung rewards, recognition. Oh, andito. So, this is victory, mahigit pa sa success. This is recognition, nagkaroon ng balansa, nagkaroon ng pagkakaisa. Makakatanggap ka ng magandang balita or may bagay na matutupad. Yes, makakatanggap ka ng magandang balita, especially after a period of struggle. Yung feeling proud ka sa mga accomplishment mo, in-acknowledge mo yung success at may matatanggap kang papuri from other people. Nagsumikap ka at deserve mo itong tagumpay. So allow yourself to shine in this moment. Pero doon nakatanggap ka ng leadership role or naging mabuti kang leader dyan. Kaya naging matagumpay ka. Nakikita ko rin dito na some of you matibay ang inyong relasyon. May nag-date din dito after ng away. So may promotion po. Pagtaas ng kita, sweldo, allowance or ng iyong posisyon. So may financial growth ako nakikita dito. Oh, by the way, lumabas si angel number 31 dito sa inyong energy cards na minamanifest mo itong tagumpay na ito at nag-grant po. And your discipline and hard work are paying off. So ensure this time. Ito din yung sinabi ng iyong angel number 31 kasi nagkaroon ng disiplina kaya na-manifest yung gusto mo. Again, nag-clarify siya dito sa tarot cards mo. I-claim niyo po ha, deserve niyo po iyan, Sagittarius. Okay. Wala namang iniisip eh. Parang stagnation, pagwawalang kilos na gusto mo ngang mapag-isa para makapag-isip at makapaghanda. Nagmuni-muni. Pero din na may alok sa'yo na kailangan mong pag-isipan or kailangan may piliin. Kaso nakikita ko dito guarded ka. Kasi ayaw mo nung masaktan, ayaw mo magkaroon ng negative outcome. Oo. Kaya natagalan ka sa paggawa ng desisyon, sa pagpili. Kasi ano to pwede na apektuhan yung mga nangyari sa nakaraan. Kaya ka nagkaroon ng trust issue nang dahil to sa nakaraan. At ngayon, naapektuhan yung present mo, like nito, na may offer sa'yo, natagalan sa pagpili. Kasi may trust issue. So, kailangan mo itong i-release. Kasi ang trust issue is a fear. I-release mo to kung pwede po. Forgive yourself, forgive the situation. Kasi naapektuhan na talaga yung present. Hindi naman yan na nakakabuti sa iyo. So, ang paraan, i-release mo ito. Trauma or fear. Tapos, ang iba, nagkaroon ng dismayado or na-bored sa mga ginagawa. So, lalahanin mo yung inspiration mo sa buhay para ma-motivate ka.
Sa career and money nyo po, huwag nyo i-pressure yung sarili nyo ha. Tamang tulog, tamang kain, tamang pahinga. Basta huwag nyo i-pressure. Kasi nakikita ko itong dalawang card na ito na pressure kayo. Nag-cause ito ng overthinking, overanalyzing, worries, anxiety. So instead na mag-isip ng mga ganyan, why na tulungan mo yung sarili mo? So, ang some of you nag-overwork, nag-overspending sa material na bagay, overspending sa trabaho. Basta sinabi ng card dito, huwag niyong i-pressure kasi nakikita ko talaga dito, some of you kulang sa pahinga. So, our health is wealth. Kaya mag-ingat. Or pwede din may controlling person dyan. Nagtitiis ka sa toxicity. So, kung hindi man kailangan na umalis ka ng dahil sa toxicity, sikapin yung wag kayong magpa-apekto. Basta ginagawa nyo lang yung para sa kakabuti, yung trabaho nyo. Yan. Kailangan kasi nito ng freedom, kailangan ng pag-release, kailangan ng balanse. Kaya pala sinasabi na yung angel number 131 kanina na disiplina ay kailangan para magtagumpay. Sagittarius, kung gusto niyo mapanood agad yung premiere ng video natin, i-click niyo po yung bell notification dyan. Kung hindi niyo po alam kung paano magpaturo po, huwag niyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. At nag-o-offer po ako ng personal reading. Kung gusto niyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. May celebration, no? Single ka man, marelasyon sa buhay, mag-asawa, may celebration ako nakikita dito. Na may celebration, engagement, kasal, honeymoon, vacation, pwede din. Kahit anong achievement na ito. Basta tungkol sa stability. Ang ilan sa inyo may planong magsama sa isang bubong sa mga relasyon dyan. At sabi din dito, okay, sa mga single, maging handa kasi may tao dito na sobrang bilis mag-approach. Like aggressive or makulit. Malakas ang energy. So sinabi ng card, single ka man, basta siguraduhin mo lang na kilalan ng isa't isa. Bago pumasok sa relasyon, kailangan mong kilalan nyo ang isa't isa. Huwag sugot ng sugot. Para sa mga single, andito pa rin yung overwork. Kailangan balansehin. Kasi nakikita ko dito, wala ka ng time for yourself, sa socialization, like social life mo. Nga, oo. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, ganun pa rin. Balanse sa oras. Baka isa sa inyo, busy sa trabaho. Which is sinabi naman kanina eh. Huwag niyong antayin na magkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng dahil sa lack of time.
Kaya kung nangyari naman po ito, magkaroon ng panahon para mag-usap kayo. Panatilihin nyo maging totoo sa isa't isa. Kasi kung mag-uusap kayo, magkakaayos po kayo. Okay? Ano tawag ito? Pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Sagittarius. See you tomorrow. Maraming salamat po.